Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. Hi, I'm Cass. At kasama rin namin si Kylie sa likod. Sa episode na to, subukan naman natin itong Cherry Tiggo 2 Pro at pupunta tayo sa Asaya Beach Resort. Yay! Ano, ready na ba kayo? Ready na! Let's Ah! go! Ang makina nito ay 1.5-liter 4-cylinder double overhead cam gasoline engine. May maximum power ito na 113 PS at 6,150 RPM. At may maximum torque naman na 138 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 9-speed CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Ang gamit nga natin ngayon itong Cherry Tiggo 2 Pro. Basically, kung naghahanap kayo ng budget-friendly na crossover, nakasya yung pamilya nyo at may mga gamit at medyo mataas sa mga kotse, saktong-sakto sa inyo to. Pero sa lakad nga natin ngayon, no, magbe-beach tayo, so long distance tong gagawin natin. Titingnan din natin kung kakayanin nga ba nitong Tiggo 2 Pro. Ang ganda ng bagong unahan nito. Yung LED na parang checkered yung ayos niya, tapos yung headlights nito projectors pero nasa baba. Yung grills niya bago rin. So, mas naging techy yung itsura ngayon ng Tiggo 2 Pro. Sa sides, ganun din. Meron siyang mga matte body moldings na merong ding design. Ang taas naman ng ground clearance nito ay 186mm. Ang gulong naman nito naka 16-inch gunmetal alloy wheels. Yung silhouette nito, ordinaryong crossover, pero yun naman yung maganda eh. Yung space niya, mas magagamit mo. Kaya nga nakakagulat, no? Maliit lang to, no? Compact ang itsura sa labas. Pero tingnan nyo, kasyang-kasya kami. Tapos meron kaming maleta doon na large, nagkasya. Yung mga gamit pa ng baby namin, gamit namin, kasya lahat. Sa likod din, no, ang daming nangyayari. Meron siyang spoiler na may third brake light, may defogger, may wiper, merong reverse camera, at saka merong parking sensors. Sa space, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, no? Lahat ng gamit namin, kasya. So, very good. Sangkatutak. Oo, tapos pwede mo pang itupi yung second row seats kung kailangan mo pa talaga ng more space. Pero sa setup kasi namin ngayon, no, 4 kaming nandito, tas naka-child seat pa si Kali. So kahit yung child seat kasya, very good, very good. Dito naman sa loob, gandang-ganda ako sa dashboard, no, kasi meron siyang mga piano black finish, merong mga silver accents na merong texture, tapos may mga soft touch leather material, may stitching, o yung controls ng aircon, texture din siya, tapos meron din siyang mga silver design. Yung screen naman natin, 10.25-inch HD display, naka-wireless Android Auto and Apple CarPlay, push start na rin yung engine start. Tapos, andito naman sa baba, yung controls din para sa infotainment system, yung power at saka yung volume, yung home, tapos meron siyang dalawang drive modes na eco at saka sport. Ang ganda niya, no, kasi high-tech yung itsura, no, pero may mga physical buttons. Kagaya nga nung sabi ni Elaine, di ba? Meron dito yung pipindutin mo yung power, tapos pwede rin yung volume, pipihitin mo. Very good yun kasi pagka touchscreen kasi lahat, di ba, medyo minsan nakakaalangan. Pero ito, tactile, gaganyan mo lang, oh. Tsaka kasi minsan kahit alam mo na kung saan ka pupunta, kung saan mo pipindutin, pagka na madali ka kasi, mas maganda pa rin yung may ready available na dito volume, ganyan, dito yung power button. Ito naman, affordable crossover to ha, pero naka-leather na yung steering wheel, black yung stitchings, merong cruise control, sa right side naman may mga controls para sa infotainment system. Ang instrument cluster naman may screen pa rin pero yung bandang gitna lang. Pero yung gauges niya, yung tachometer tsaka yung speedometer niya, analog pareho. Entry-level crossover lang to ha, pero naka-leather seats ka na, may mga part lang na fabric, pero maganda nga yun eh, kasi breathable siya, so pagka nainitan siya, hindi ganun kainit pag umupo ka. Sa likod naman, itong center console, merong sabitan, merong isang type A USB charger, tsaka merong maliit na compartment na pwede nyong lagyan ng mga wallet or cellphone. Naka-leather seats din, at meron tayong ISOFIX tethers. Ang nakakatuwa dito, kasya pa rin ako sa second row seats. Yun ang importante. 5'8" ako malapad pero kasya ako sa second row seats.
Pag-usapan naman natin yung pagmamaneho, no? Kasi syempre yun naman yung pinaka-importante sa sasakyan. Paano ba itong i-drive? Nakakatuwa to sa city kasi yung manibela niya napakalambot. So hindi ka mahihirapan kahit traffic, maraming liko-liko, very easy. Gustong gusto ko rin yung throttle response nito sa accelerator. Kasi ang lakas ng unang buga niya, kumbaga pagka traffic as biglang gumaganyan-ganyan yung mga sasakyan, makakasunod ka kaagad. Yung braking din, hindi ako nanibago. At ang pinaka gusto ko nga pala dito, no, yung engine power at saka itong shifter. Kasi yung engine power kasi saktong-sakto siya sa city. Basta relax driving ka lang, parang sobrang refined, okay na okay siya. Yung shifting naman, dahil nga CVT, walang jerky, tuloy-tuloy ka lang, bibilis ka lang ng bibilis dahan-dahan. So very good siya sa city. Dito naman sa expressway, dahil nandito na tayo, no, ang takbo ko ngayon 80 kilometers per hour, relax pa rin yung andar. Ang rev ko nasa 1,600, ang tansya ko dito 1,600 yung rev. Pero CVT naman kasi to eh. I-try din natin yung mabilis-bilis ng konti, mga 100. Yan, overtake tayong konti. So ang ano ko, no, mga 100 ka, mga nasa 2,000 yung rev niya. So not bad. Relax na relax pa rin yung makina. Kaya mo pa rin mag-overtake dito. Wala tong turbo, 1.5 liter lang. So, yan, bisa natin. No? So, ano, kaya pa rin mag-overtake. Hindi ka problema. Kaso yun nga, no, mas maganda siya pagka yung takbong pogi ka kasi sobrang kinis lang nung andar. Ang suspension naman katamtaman lang, kayang-kaya nitong pang long distance, di naman sasakit yung katawan mo. Kayo, komportable ba kayo dyan? Ako okay naman ako, may car seat pa nga sa likod ko, medyo inabante ko yung upuan, pero malambot kasi yung ano niya yung mga pads niya dito sa likod, kaya okay din sa akin. How about you, Kas? Are you comfortable there at the back? Yeah. What's your favorite feature there at the back? The aircon. Yung aircon kasi nito, walang aircon vent sa likod, pero abot pa rin yung aircon sa second row seats. Eh yun naman yung importante sa kanya, gusto niya parating malamig. Am I right? Yes. Oo, diba? Affordable crossover to, pero meron pa tong drive modes ha. Meron tong eco tsaka sport mode. So para sa akin, ang best mode dito yung eco kasi sobrang kinis talaga niyang umandar, sobrang relax, may tulin pa rin, saktong-sakto. Pero may sport mode din to. So pag sport mode, oo, bibilis ka ng konti. Pero ang napansin ko kasi pagka nag-sport mode ka, no, medyo strained yung tunog ng makina. Eh pagka ganun kasi para sa akin, no, parang mas gusto ko yung relax lang yung makina. Ang Chery Tiggo 2 Pro 1.5 CVT ay nagkakahalaga ng 818,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Chery Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Tuloy na lang natin yung usapan mamaya sa ASEA para mas maganda yung background natin. See ya! Ayos ba yung background natin ngayon? Iba na. Sobrang liwanag ng ano dito ng tubig. Kung interesado rin kayong mag-cruise, punta lang kayo sa ASEA Subic Beach Resort. So hindi lang itong cruise ang magagawa mo dito sa ASEA. So meron din sila nung massage, may spa. Meron din silang pickleball, meron silang playground, meron silang game room. May nakalimutan pa ba ako? Gym. Meron silang gym. Meron silang mga sports activity, may kayak, merong jet ski, merong paddleboarding, ganyan. Kung ano yung gusto mong gawin, magagawa mo dito sa ASEA. Kaya kung ako sa inyo, no, magsa-summer na, alam niyo na kung saan pupunta, ASEA Subic Beach Resort. Ay, teka lang, tungkol nga pala doon sa kotse, no, sa Tiggo 2. So, ano ba yung bad muna natin? So, napansin ko kasi, no, yung Tiggo 2, adequate yung power niya, okay sa expressway, kaya naman, pero kumbaga, kung gusto mo ng hatawan, syempre hindi naman pang hatawan na sasakyan to, kasi syempre affordable car naman talaga siya. Sa akin naman, pagka siguro mas malaki pa sa amin yung mga sasakay, testingin nyo muna kung kakasya kayo. Kasi yung height namin, sakto lang din dun sa harap, tsaka dun sa likod, na may car seat pa. So, kung pamilya kayo siguro ng 4
saktong-sakto na to. Pero pag 5, yun yung sinasabi nga ni Elena, i-check nyo muna kung talagang kakasya nga. So, isa pa napansin ko, no, dahil nga hindi naman talaga tong sasakyan na panghatawan, may sport mode siya, pero para sa akin kasi the best yung eco mode. So, yun, kung ako hindi ko nagagamitin yung sport mode, pero at least meron. Sagod naman. Sa akin naman kasi kung gusto mo lang talaga yung pang-araw-araw, no, saktong-sakto to, at saka yung CVT niya kasi napakaganda. So, swabing-swabe yung driving mo. Kahit na 4-seater lang siya, yung trunk space sa likod, marami ka pa rin malalagay. Kasi ang dami naming nilagay, meron kaming large na maleta, tapos marami kaming gamit ng bata, parang 2 eco bag pa, may isang malaking bag pa, may backpack pa, may bag pa ako, pero kasya lahat. So ngayon, no, ito yung palagay namin. Pero kasi ano to no, collab to. So may mga kasama tayong iba dito. Kaya magtanungin lang natin kung ano ba masasabi nila sa Tigo 2. Kasama natin ngayon, syempre si Kuya Regan ng Regan's Rides. O Kuya, ano ba masasabi mo sa Tigo 2? Yung Tigo 2 Pro, alam mo kasi dati pag sinabi mong parang budget-friendly na small starter car, tatanggapin mo na hindi siya ganun ka-gwapo, hindi siya ganun ka-well-equipped. Pero pagdating sa Chery Tigo 2 Pro, talagang grabe, siksik na, liglig pa eh. Ang gwapo na niya, tapos talagang kompleto ka sa tech and features and comfort sa loob. Kaya talagang super value for money talaga siya. Kasama rin natin si Don ng Not a Pro Driver. Sir Don, ano naman ang masasabi mo sa Tigo 2 Pro? So sa Tigo 2 Pro, ang pinakagusto ko sa kanya is para siyang bagong product. Hindi siya parang facelift lang. Bagong product siya. Bago yung harap niya. Binago nila talaga. Pinakamaganda doon is meron siyang tech pa rin, mura, affordable, and pang pamilya pa rin. Agree naman kami sa mga sinabi nila, no? Kasi nga, punong-puno ng tech, komportable, tapos hindi basta-basta yung interior nito ha, affordable, tapos matipid din sa gas. So pasok na pasok yung Tigo 2. Kung ako sa inyo, kung naghahanap kayo ng Tigo 2, punta na lang sa pinakamalapit na Chery sa inyo. Ikaw Han, may masasabi ka sa Tigo 2? Wala, compact talaga na ang daming features, very high sa technology, very high din sa comfort, okay na okay. Okay, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh. Next video na! Hello mga katandem! O, kamusta jet ski? Ang saya. Super saya. Super saya. You have to try. Dito sa Asaya Subic Beach Resort. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding